Paano kung, isipin mo to ha, paano kung ang pinakamalaking banta sa isang paniniwala o sa isang napakagandang advokasya ay hindi yung mga hater sa labas? Yung mga laging bumabatikos online. Oo, yung mga walang tigil mang bash. Paano kung ang totoo mo sumisira sa mensahe ay yung kawalan ng konsistensya ng mga mismong nagpapahayag nito? Sipin mo yan. Grabe, oo nga ano, lalo na ngayon. 'Di ba? Sa mundong puno ng ingay at debate sa social media, paano kung ang tunay na nagpapabagsak sa isang magandang kilusan ay yung pagiging ipokrito ng mga taong nasa unahan nito? Magandang araw at maligayang pagdating sa ating malalimang pagsusuri. Welcome! Ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang napakayamang dokumento. Ang title nito ay Living the Gospel in Public and Private. At ang goal natin sa pag-usap na ito ay kunin yung mga pinakamahalagang ginto ng kaalaman mula sa tekstong ito. Para maintindihan natin kung bakit ang integridad yung pinakamabisang patunay ng katotohanan. Correct. Yung walang patid na pagtutugma ng pribadong buhay mo at ng pampublikong aksyon mo. At kinakausap kita ng direkta ngayon, ikaw na nakikinig. Oo, ikaw mismo. Kahit ano pa mang ang background mo, naghahanda ka man para sa isang napakahalagang desisyon sa trabaho o baka simpleng naghahanap ka lang ng mas malalim na kahulugan ng integridad sa araw-araw mong buhay, ang mga prinsipyong ito tungkol sa etika, hustisya at tunay na karakter ay magbibigay sa iyo ng matitinding aha moments. Hindi natin layunin lunurin ka sa information overload dito. Definitely hindi. Igagalang natin ang oras mo at bibigyan ka natin ng mga konseptong magagamit mo agad. At napakapanahon talaga yung paghihimay natin sa source material na ito. Kasi direktang tinutumbok nito yung tinatawag nilang credibility crisis. Krisis ng kredibilidad. Exactly. Sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa era na kung saan ang bawat galaw natin pwedeng makita, ma-record, ma-screenshot. At mahusgahan ng publiko in real time. Oo, cancel culture is real. Dahil dyan napansin ng mga nagsulat ng teksto na hindi na sapat yung maganda ka lang magsalita. Kumbaga hindi na umuubra yung flawless na PR strategy o yung perpektong mga presentation. Kahit gaano pa kaganda yung slides mo. Tama. Sa mundong lunod na lunod sa fake news at sa ingay, ang mga tao ngayon ay gutom na gutom sa authenticity. Yung pagiging totoo. Nagmamasid sila, sinusukat nila kung yung buhay ba ng isang tao ay tumutugma doon sa mensaheng sinasabi niya. Aminin natin, lahat tayo naka-experience na nito. Nakita ka lang tao na nag-post ng napakagandang quote tungkol sa kabaitan online, tapos kilala mo siya in real life at napasabihan ka na lang ng, parang hindi naman. Guilty tayong lahat dyan sa pagja-judge, pero totoo kasi. Biyaya at pag-ibig pero malupit naman siya sa mga service workers o sa mga katrabaho niya. O kaya sumisigaw ng hustisya pero nagbubulag-bulagan sa pandaraya kapag siya yung nakikinabang, mabilis madidetect ng mga tao yan. Mabilis maamoy ng tao yung kaplastikan. Oo, at sabi nga sa sources natin, yung disconnect na yon ang mismong sumisira sa tiwala. So paano natin aayusin yung crisis na yan? Merong term yung text na medyo malalim pakinggan. Ang tawag nila ay incarnational pattern. Paano ba natin to i-digest nung simple? Yung incarnational pattern, sa madaling salita ay yung ideya na ang katotohanan ay hindi dapat nananatiling teorya lang. Hindi siya pwede na lumulutang lang sa hangin o nakasulat lang sa libro. Kailangan may action. Kailangan nagkakaroon ito ng laman at buto. Ibig sabihin, isinasabuhay siya. Binibigyang diin sa dokumento ang buhay ni Hesukristo bilang ultimate example nito. Yung perfect model, kumbaga. Oo. Ang punto nila, ang kanyang authority ay hindi lang nanggaling sa galing niyang magturo sa harap ng maraming tao, nanggaling ito sa tinatawag na congruence o pagtutugma. Kung ano yung itinuro niya, yun mismo yung ginawa niya. Exactly. Ang kanyang habag sa mga naisasantabi sa lipunan at ang kanyang tapang sa ilalim ng matinding pressure, hindi yun mga calculated PR moves para lang magpapansin. Yun talaga ang pagkatao niya. Isipin mo to, ikaw na nakikinig. Sa sarili mong buhay, kapag may tinitingala kang leader,
mentor o boss, mas nakikinig ka ba sa mga perpektong speech nila kapag nasa entablado sila? O mas tumatatak sa'yo kung paano sila mag-react kapag gipit na, kapag under pressure, o kapag inakala nilang walang nakikiting sa kanila? Kadalasan dun talaga lumalabas yung totoong kulay ng tao, di ba? Kapag nakaipit na sa alanganin. Oo, pag ubos na yung pasensya. Kaya nga, binabasag ng dokumentong ito yung maling ilusyon na pwede mong paghiwalayin ang iyong pribadong debosyon at ang iyong pampublikong responsibilidad. Marami kasing nag-iisip na pwede yung divided life. Ay, yung parang may switch. Oo, na pwede kang maging isang mabuti at banal na tao sa loob ng bahay, pero ibang-iba ka namang tao kapag nasa opisina ka na. Halimbawa, ruthless ka at mapanlamang. O kaya kapag nakikipag-debate ka na sa social media, ang toxic mo. Tapos yung bio mo online, napakabayet. 'Di ba? Argumento ng source natin, hindi yan uubra. Ang pinakamalakas na ebidensya ng anumang mabuting mensahe ay yung konsistensya mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero wait, madaling sabihin na kailangan nating mag-walk the talk at maging consistent. Pero paano mo ba talaga malalaman kung balanse ka na? May nabanggit yung sources natin tungkol sa isang framework. Ang tawag nila rito ay ang pagbabalanse ng 3 O. The 3 O's? Oo, para siyang diagnostic tool para makita natin kung nasaan tayo banda nagkukulang. Unang O ay orthodoxy o ang tamang paniniwala. Ito yung pundasyon. Kailangan alam mo kung ano yung tama, totoo at ethical. Basic knowledge, kumbaga. Tama. Pangalawa ay orthopraxy o ang tamang gawa. Ito naman yung execution. Yung pagbangon mo sa umaga at pagpili na kumilos base doon sa pinaniniwalaan mong tama. At yung pangatlong O na aaminin ko madalas ding nakakaligtaan kahit ng mga taong may mabuting intensyon, ito yung orthopathy. Orthopathy, medyo bago yan sa pandinig ng iba, ha? Ibig sabihin nito tamang damdamin o tamang hangarin. Tinutukoy nito yung pagbabago ng kung ano ang ating minamahal at hinahangad mula sa kaibuturan ng puso natin. Madalas kasi focus lang tayo sa kung ano ang nasa isip natin, yung belief, at kung ano ang ginagawa ng mga kamay natin, yung action. Oo nga, parang check the box lang. Pero pinupunto ng teksto na napakahalaga rin ng nararamdaman natin, kailangan nating mahalin kung ano ang tama at kapuutan kung ano ang mali. Hindi pwede yung napilitan ka lang. Kaya pala minsan feeling natin may kulang kahit ginagawa naman natin yung tama, ano? Let's play around with this diagnostic tool. Suriin natin kung bakit kailangan magkakasama silang 3. Kung tatanggalin mo ang tamang paniniwala, yung orthodoxy, pero may action at feeling ka, mawawala ng direksyon yung ginagawa mo. Nakakamatay yung ganyan. Passionate ka pero mali yung info. Oo, para kang tumatakbo ng napakabilis, full of energy at passion, pero walang mapa. Hindi mo alam na sa bangin na pala ang tuloy mo. Tapos mandadamay ka pa ng iba. Correct. Ngayon, kung tatanggalin mo naman ang tamang gawa, yung orthopraxy, nagiging hungkag yung paniniwala mo. Puro ka lang talumpate, puro ka post ng magagandang quotes pero wala ka namang ambag sa community mo. At dito pumapasok yung pinaka-interesting na senaryo para sa akin, ano? Paano kung nandyan ang tamang paniniwala at tamang gawa, pero wala yung tamang damdamin, wala yung orthopathy? Anong mangyayari? Burnout siguro. Burnout at nagiging mechanical tayo, para tayong robot. Baka ginagawa mo yung tama, baka nagbibigay ka sa nangangailangan, pero inis na inis ka sa loob mo. O kaya, ginagawa mo lang siya para may ma-flex ka online. Kulang yung puso. Yung doing the right thing for the wrong reasons. Exactly. Kaya isang magandang reflection para sa'yo na nakikinig na yon. Alin sa 3 O na ito ang pinakamadalas mong ma-miss out? Nauubos ba ang oras mo sa pag-aaral ng tamang paniniwala pero kulang ka sa aksyon? O baka puro ka aksyon, pero burnout ka na kasi hindi tama yung hangarin ng puso mo. Grabe, ang ganda ng framework na yun. Speaking of hangarin at emosyon, alam mo noong binabasa ko yung sources natin, napahinto ako sa part tungkol sa compassion o pagkahabag. Yung Greek word? Oo, kasi sa modern context natin, akala natin ang compassion parang kawawa naman, tapos mag-scroll down na ulit sa phone. Thoughts and prayers na lang. Oo, thoughts and prayers, pero iba pala yung definition nila nito sa text. Ibinahagi nila yung isang orihinal na Griegong salita. Babasahin ko para tama. Splagnizomai. Splagnizomai. Nakakabulol siya, pero alam mo ba kung ano yung literal na ibig sabihin yan?
Tumutukoy daw ito sa mga bituka. Oo, kakaiba, di ba? Kapag narinig mo yung salitang bituka sa ganyang usapan, parang ang layo. Pero the logic actually makes sense. Oh, paano naging make sense yung bituka sa awa? Kasi hindi ito simpleng pag-iisip lang na, ay, kawawa naman siya. Ito yung klase ng awa na nararamdaman mo sa kailaliman ng sikmura mo. Parang kapag sinasabi nating nanikip ang dibdib ko o bumaligtad ang sikmura ko out of deep empathy. So may physical manifestation yung feeling. Oo, isang matinding pisikal na reaksyon na napipilitang kang kumilos. Ibinigay ng teksto yung klasikong halimbawa ng Good Samaritan. And what's interesting with that example is that the Samaritan didn't just feel sorry for the guy na binubog sa gilid ng kalsada. Yung awa niya, yung splanchnizomaya niya, drove him to act. Hindi lang siya nag-iwan ng barya, Hindi nga lang simpleng akte. Isinugal niya yung sarili niyang kaligtasan sa isang delikadong daan. Sinakripisyo niya yung oras niya at siya pa yung nagbayad ng medical bills ng isang kumpletong ekstranghero. Doon ginamit ng text yung term na costly compassion. Habag na may kalakip na malaking gastos, maging pera man yan, oras o comfort mo. at hindi tayo pwedeng huminto lang sa costly compassion. Diniin ng dokumento na ang habag ay hindi maiiwalay sa konsepto ng hustisya. Magkapares dapat sila. Laging magkakapares. At may dalawa na naman silang ginamit na malalalim na terms dito mula sa orihinal na wika, mishpat at dikayosine. Okay, San, ano naman ibig sabihin yan? Ang medyo mind-blowing dito ay kung paano nila ni-reframe yung pagtingin natin sa hustisya. Kadalasan kasi kapag narinig natin ang hustisya, ang naiisip natin agad ay punitive. Sino yung may kasalanan at paano siya paparusahan? So hindi lang siya yung pagpapakulong sa masama o paghihigante? Hindi lang yon. Sinasabi sa teksto na ang tunay na hustisya ay restorasyon, restorative justice. Ito ay yung pag-aayos ng mga nasirang relasyon sa lipunan. Ito ay yung pagbabalik ng dignidad ng mga taong naisasantabi at pagtiyak na ang komunidad ay patas. Ang ganda ng concept of restoration. Para madaling isipin, ganito yan. Kung ang habag o compassion ay ang pag-abot mo ng tulong o pagkain sa taong nagugutom ngayon, ang hustisya o justice naman ay ang pagtatanong mo at pagbabago sa sistema kung bakit marami ang nagugutom in the first place. You need both. You really need both. Medyo heavy yan, ha? I-connect natin ito sa real-world situations mo bilang tagapakinig. Handa ka bang isugal ang sarili mong comfort zone para maprotektahan ng iba? Halimbawa, sa office nyo, kung nakita mong binubuli yung isang junior employee o may ginagawang hindi ethical yung management, handa ka bang magsalita at itama yung mali kahit na alam mong baka makabangga mo yung boss mo o kaya madelay yung promotion mo? Diyan nasusubok eh. Yan yung tunay na sukat ng splagchismai at restorative justice na pinag-uusapan natin. At hindi yan madali. Nakakaubos yan ng lakas at tapang. Totoo yan. At imposible mong magawa yung ganyang klase ng pampublikong sakripisyo at tapang kung wala kang matibay na panloob na pundasyon. Dito na tayo dadalhin ng teksto sa isa sa mga pinaka-intimate at personal na bahagi ng pagsusuri, ang tinatawag nilang The Secret Place o ang nakatagong buhay. The Secret Place. Binasa nila ito sa turo sa aklat ng Matthew Kabanata 6. Ang premise dito ay simple pero malalim. Ang anumang matibay na pampublikong otoridad at tapang ay itinayo sa pundasyon ng pribadong disiplina. Kung ano ka in private? Oo, yung tunay mong pagkatao ay yung kung sino ka sa mga oras na walang nakatingin, walang pumapalakpak at walang nagre-record para i-post sa social media. Let's unpack this secret place idea. Kasi nagbigay ang teksto ng isang matinding paghahambing na talagang tumatak sa akin. Ikinumpara nila yung kwento ni Jose sa Ehipto at ni Haring David. Tingnan natin si Jose muna. Nandun siya sa bahay ni Potiphar, naging alipin siya. Tapos natukso siya ng asawa ng boss niya. Silang dalawa lang nasa kwarto. Walang CCTV, walang ibang tao. Walang makakaanam. Wala talagang makakaalam. Kung nagpadala siya sa tukso, baka na-promote pa siya kasi paborito siya ng asawa ng boss. Pero the fact na tumanggi siya sa pribadong moment na yon, yung pag-iingat niya sa integridad niya nang walang nakatingin, yun ang naging building blocks ng karakter niya na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng kapasidad para pamunuan at iligtas ang isang buong nasyon mula sa tagutom.
Grabe yung kontras nun. Pagdating kay Haring David naman, tingnan mo yung sitwasyon ni David. Si David ay hari. Nasa rurok siya ng kanyang pampublikong kapangyarihan. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Pero habang yung mga sundalo niya ay nasa labanan, siya ay naiwan sa palasyo. At doon sa pribadong moment niya, kung saan inakala niya na protektado siya ng kanyang posisyon at kapangyarihan, nagkamali siya at nagkasala ng palihim. Naging kampante siya. Masyadong naging kampante. Pero anong nangyari? Yung pribadong pagbagsak na yun ay nagdulot ng malaking trahedya, hindi lang sa personal na pamilya niya, kundi nabasag din ang buong kaharian niya. Ang laki ng ripple effect. Tapos, binanggit din sa teksto si Daniel bilang positive example na lihim na nananalangin ng 3 beses isang araw. Kahit na illegal yon at pwede siyang ipapatay. Yung tahimik na debosyon niya sa lihim ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na tapang sa harap ng publiko. I love how they frame that. Tapos ginamit nila yung konsepto ng character before platform. Character muna bago ang entablado. Sa panahon natin ngayon, aminin man natin o hindi, mabilis tayong mabulag sa dami ng followers, sa galing mag-communicate o sa laki ng influence ng isang tao. Gusto nating sumikat agad. Gusto natin ng platform agad. Gusto nating mag-viral palagi. Oo, lahat gusto maging influencer. Pero may warning yung document. May ginamit silang analohiya ng isang puno na perfect para ipaliwanag ito. Oo, yung analohiya ng puno, isipin mo yung sarili mo bilang isang puno. Bago lumago at magbunga, ang mga sanga mo paitaas kung saan nakikita ng lahat ng tao at naa-appreciate nila, kailangan munang bumaon at lumalim ng husto yung mga ugat mo sa ilalim ng lupa, kung saan madilim at walang nakakakita. Ganda nun? Kung yung mga sanga mo, meaning yung pampublikong plataforma mo, yung kasikatan mo, yung posisyon mo sa kumpanya, ay lumaki ng mas mabilis at mas malaki kesa sa mga ugat ng iyong karakter, ano mangyayari? Matutumba siya. Sa unang malakas na bagyo, siguradong tutumba yung puno kasi top-heavy siya. Kailangang kayanin ng iyong nakatagong karakter ang bigat ng iyong pampublikong responsibilidad. Kung hindi, magko-collapse ka talaga. Wow, that's a powerful visual. Kung follower count mo is 1 million, pero yung integrity mo pang 10 followers lang, delikado ka. Ngayon, paano nagtatagpo-tagpo ang lahat ng ito? Yung pagbabalanse ng paniniwala at gawa, yung costly compassion at restorative justice, at yung pagpapalalim ng ugat ng character sa private space. Dito pumasok yung text sa isang sentral na kaisipan. Tinatawag nila itong cruciform living o pamumuhay na hugis krus. Ito yung pinaka-climax nung ethical framework nila. Ang pamumuhay na hugis krus, ayon sa teksto, ay yung intersection o pagtatagpo ng awa na walang kompromiso at hustisya na walang kalupitan. Sa madaling salita, hindi mo ginagamit ang ibang tao bilang stepping stone para ingat ang sarili mo. Hindi ka nangaapak. Tama, sa halip, inialay mo yung sarili mong resources at comfort para sa kabutihan at pag-angat ng iba. Pero may isang napakalaking reality check dito. Ang ganitong klase ng pamumuhay ay hindi mo kayang isustain ng mag-isa. Hindi ito isang solo na proyekto. True. Kung susubukan mong maging bayani mag-isa, mababurnout ka lang talaga. Kaya idiniin sa dokumento yung matinding pangangailangan para sa community. Tinignan nila yung halimbawa ng maagang community ng mga mananampalataya sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2. Yung Book of Acts. Oo, doon ipinakita na ang pagiging tapat, yung pagiging bukas sa isa't isa, at yung pagdadamayan nila ang naging pinakamalakas na patunay ng kanilang mensahe. Ibinahagi nila yung mga ari-arian nila at inalagaan nila yung mga mahihina sa kanila. Ang komunidad mismo ang naging walking evidence na totoo yung itinuturo nila. On the flip side, yung ingay mo sa labas o sa social media tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa, medyo walang kwenta yan kung yung sarili mong circle, yung sariling komunidad o pamilya mo ay palaging nag-aaway-away at naghihilaan pababa. And that raises a very real question na siguro iniisip din ng mga nakikinig ngayon. Paano kung magkamali tayo? Paano kung bilang isang tao or bilang isang grupo, pumalpak tayo at madapa? Cancelled na ba agad?
Sira na ba ng tuluyan yung credibilidad natin at the first sign of failure? Diyan pumapasok yung isa pang konsepto na na-appreciate ko talaga sa reading natin, yung repentant consistency. Kasi akala natin kapag sinabing integrity, kailangan flawless ka, na bawal magkamali. Pero in reality, the text acknowledges human frailty. Eksakto. Linawin natin ang kredibilidad at integridad ay hindi nangangahulugan na ikaw ay perpekto. Ang pagiging totoo ay nakikita rin sa kung paano mo hinahandle yung pagkakamali mo. Ang tinutukoy ng repentant consistency ay yung mapagpakumbabang pagsisisi. Yung hindi ka nag-iimbento ng excuse. Oo, yung mabilis mong pag-aamin kapag nagkamali ka at yung paggawa mo ng hakbang para bumangon at itama ito. Hindi ito yung typical na PR non-apology na madalas nating naririnig na, "I'm sorry if you were offended." Nako, ang daming ganyan ngayon. Sorry, not sorry. Bago ng direksyon. At minsan yung pagiging vulnerable mo sa pag-amin ng pagkakamali mo ang mas lalong nagpapatibay sa kredibilidad mo sa mata ng iba. Dahil nakikita nilang totoo kang tao na nagpupumilit maging mabuti, hindi isang peking imahe. That makes a lot of sense. Ang pagiging totoo ay hindi ang pagpapanggap na wala kang dungis, kundi ang pagiging bukas kapag nagkamali ka at yung desisyon mong nabumawi. Alam mo, ang dami nating inunpack ngayon mula sa malalalim na teorya hanggang sa practical na aplikasyon. Kaya bago tayo mag-wrap up, lagumin natin yung mga pinakamabigat na takeaways natin mula sa deep dive na ito. Ano ba yung pinaka-core message natin para sa kanila? Kung may isang bagay kang tatandaan mula sa lahat ng ito, ikaw na nakikinig, ito yun. Ang pinakamabisang argumento para paniwalaan ng mga tao ang isang mensahe o advokasya ay hindi makikita sa galing mong makipagdebate. Hindi ito nasusukat sa dami ng tao na napahiya mo online para lang patunayan ang punto mo. Makikita ang totoong patunay sa isang buhay na patuloy na binabago ng mensaheng iyon. Ang tunay na integridad, yung walang pinagkaiba ang sinasabi mo sa ginagawa mo mula sa maliliit na desisyon hanggang sa malalaki. Ang pinakamalakas na ebidensya na maibibigay mo sa mundo. At idadagdag ko rin bilang direktang paalala sa iyo na sumasama sa usapan natin ngayon, ang ordinaryong ritmo ng iyong araw-araw na buhay ang totoong nagtatakda ng iyong karakter, hindi yung mga grand moments. Yung paraan ng pagtrato mo sa pamilya mo kapag pagod na pagod ka na galing trabaho, yung katapatan mo sa opisina kahit naka-leave yung supervisor nyo, at kung ano yung pinipiling gawin kapag nag-iisa ka sa kwarto mo at walang nakatingin. Lalo na pag walang nakatingin. Yan mismo, yung mga bagay na nagbibigay ng bigat, laman at buhay sa mga pinaniniwalaan mo. Kung walang pribadong katapatan sa secret place na sumusuporta sa'yo, anumang ingay mo sa pampublikong entablado ay guguho rin pagdating ng panahon. Bago tayo maghiwalay at bumalik sa ating mga kanya-kanyang araw, gusto kitang iwan ng isang nakakapukaw-isip na katanungan. Hango ito sa mga prinsipyong pinag-usapan natin, pero mag-aanyaya ito sa iyo ng mas malalim at mas personal na pag-iisip. Nabanggit natin kanina yung matinding halaga ng costly compassion o habag na may kalakip na sakripisyo, yung pagbibigay ng sarili mo para sa kapakanan ng iba. Ngulit isipin mo ito sa modernong kultura natin ngayon, na labis at madalas ay tama naman ng nagpapahalaga sa self-care, protect your peace, at pagtatagdan ng mahigpit na personal boundaries. Paano mo mapagkakasundo ang pangangalaga sa iyong sarili at ang tawag sa isang radikal at minsan ay nakakaubos na pamumuhay para sa kapakanan ng iba? Nasaan yung balance? Nasaan ang linya sa pagitan ng pagprotekta sa iyong sariling mental and emotional limits at sa pag-alay nito para sa isang mas mataas na layunin at pagtulungan sa mga nangangailangan? Paano ka magiging good Samaritan nang hindi inuubos ng tuluyan ang sarili mo, ngunit hindi rin nagdadamot sa oras ng matinding pangangailangan? Isipin mo yan. Hanggang sa muli nating pagtambay at pag-deep dive sa mga bagong kaalaman, maraming salamat sa pakikinig.